So ayan, nasa Bicol pa rin po tayo. Kakain po tayo ng tanghalian. So ito na lang po muna ang isa ang ating patatambayin dito kay Huslin, mga kabihero. Gamitin muna natin itong ating camera. So kagabi nag-ihaw po tayo ng malaking tambakol. Ayaw naman nila. So may natira pa, pinaprito ko. Yun po yung ating ulam ngayong tanghalian. Plus gulay na patula with tinapa and meswa, mga kabihero. So tanghon pala. Wala palang nabiling meswa. So tara, kain po tayo. So nag-t-shirt po muna tayo. Wala po kasi akong suot na bra kanina. Nakakahiya naman po sa inyo. So tara, kain po tayo mga kabihero. Ayan. Nasa lalawigan pa rin po tayo ng Albay, probinsya. Nag-check po kasi kami sa news at saka tumawag po kami sa Maynila. Medyo hindi pa ho maganda yung panahon kung kaya't nagpa-delayed pa po tayo ng isang araw na biyahe, mga kabiyahero, para makaiwas po tayo sa ginaw ng biyahe. Kahit po kasi tayo nakakaputi, kung ang sasagasain naman natin mahigit 500 kilometers na ulan, mukhang unsafe naman po yung ating magiging biyahe kung ganun po yung ating gagawin. Ayan, kain probinsya po tayo. Maatim pala no? Miswa, tinapa at sutanghon. Miswa. Patola, sutanghon at tinapa. So masarap din naman po siya. Kaya lang siguro pag dito na po ako regular na namuhay sa probinsya, mapapadali yung buhay ko. Wala akong ganong trabaho sa lugar na ito. Puro kain at kwento. Kaya nga naman tayo magtatakbo dyan araw-araw para lang ma-stretch yung ating katawan. So yung ganito po kalaking tambakol, ito yung kanyang ulo. 155 ano? 155 po siya. Halos 1 kilo. Sayang yung nahulog, may humingin 20. Anong nahulog? Kanin. Hay na. Ayan, nahulog. Pagkain ng aso. Siya po yung may-ari ng bahay. Wala po tayong bahay dito. Baka mapagod na ng kapapakain sa atin. Pero bako masarap. Masarap mo tang kulong na tao. Ha? Kulong na tao. Matagay na ano ni mother. Masarap na pala sa akin. Masarap da. Ara si mama magdaong daw kuting. Pinagtatalo na ng magkapatid. Nung niluluto daw niya yung patola, para daw hindi masarap. Ayan. Para daw mukhang hindi masarap. Kasi ngayon lang po ako gumawa ng ganito na tinapa yung sahog. Tinapa na may sutamhon na may katola. Kami na mga tulak-ligyan. Pero masarap din ba yung kinalabasan? Sa aso yung pagdala. Mamaya mo na pakainin yung aso. Nakaulang ko na. Para marami pang tinik. Maali ako. Nasaan ka? Mga ngadya sa dadan. Anak, Bikulan. Nakintindi. Naintindihan niyo po yun? Mangangadyi daw sa gada. Ano pa Magdadasal kami May patay kasi doon sa kabilang baryo. Pag 8 days na si mama po kasi Yung pamilya po nila yung inaasahang naglilid ng nobena sa mga namayapa. Kaya may mga schedule po silang pupuntahan, mga kabiyahero. Si mama nga magpapain. May susundo sa kanilang service para dalhin sila kung nasaan nakaburol yung pinaglalamayan. Doon po sila maglilid ng nobena para sa yumao.
Maharap sa ako dyan. Pero kahit umulan, wala na hong atrasan. Kahit umulan pa bukas, obligado na ho kaming lumuwas. Tumatawag na rin ang trabaho. Baka tayo mawala ng trabaho. Maharap pa. Kapag ano. Ay, wala pa tayong tinapadong. Masarap na. Pero yung presyo ho ng mga bilihin dito, sa tingin ko tama lang naman yung pagsusulong ng standard wage, yung standard salary. Kasi yun hong gasolina rito, mas mataas kaysa sa Maynila. Ang presyo ng isda, kapareho sa Maynila. Magkano kilo ng bigas? 41. 41. Mura. Yun, mababa ng bahagya. Kasi mga lagaan. Pero sa pangkalahatan, halos yung estado po ng mga presyo, yung kalagayan ng mga presyo sa Metro Manila at saka dito sa probinsya ay halos pareho. Oh, may mas mahal pa nga. Kaya kung tutuusin, siguro akma lang yung isinusulong na batas Tapos na si Ate Wayne. na walang provincial rate kasi yun hong gastos ay halos pareho lang mga kabiyahero. Sino na? Si Lola Lina? So kung dito ka mamumuhay sa probinsya at wala kang magiging regular na income, talaga hong malaking problema kung kaya't ang mga tao ay nagsisiksikan sa Metro Manila. Meron mo na hayo? Wala mo sa ako. Ang Camera. masarap lang talaga ang probinsya kapag may regular po tayong kinikita. Pero kung wala tayong regular na income, ay tudas tayo. Gutom. Gutom mga abutin natin. Siyempre, pag galing ka Maynila, bisita pa tayo ngayon. Pero kung matatagalan, hindi na tayo pwedeng ituring na bisita mga kabiyero. Obligado na tayong kinakailangan kumilos at maghanap buhay ng sarili nating kakainin. Dahil naiintindihan naman po natin na yung ating mga tinutuluyan pangkaraniwan din lang naman yung kanilang kinikita. So kahit pa paano, tumutulong ho tayo sa gasto. Dapat naman maintindihan natin yun. Kung sinasabi ng iba, kaya sila nagbabakasyon ay dapat may pera, ay dapat maintindihan din ng mga kaibigan natin sa probinsya na hindi po natin minimina yung pera sa Metro Manila. Kaya yung iba, sa bisyo pa lang at pang-inom. Kapag nagkakantyawan at ikaw ay day o bagong bakasyon ka sa probinsya, ay kinakailangan ho tayo mismo yung magdidisiplina sa ating sarili ng gagastusin kahit pa mga kaibigan natin sila. Dahil hindi nga po biro-biro yung hanap buhay. Pagkatapos pag umuwi ka ng probinsya, gagastusin mo lang na 1 linggo. Ayan, ang tuta, inaway ng kanyang nanay. Sa labas, makulimlim pa rin. Hindi pa tayo pwedeng sumugal pa Metro Manila. Baka may madaanan tayong baha, malaking problema. Okay. Ginaganahan pa po tayong kumain. Hindi ko na kayo paghihintayin na makatapos pa po tayo. Kaya, so, kailangan ubusin ko pa ito. Hindi na ito pwede mamayang gabi. Okay, maraming salamat mga kabiyahero. Maraming salamat.